Hello everyone! Welcome back sa ating channel again. So guys, after kong magpa-update ng aking ID, so pupunta na naman kami guys sa MORI. So ang MORI guys, or Ministry of Human Resources, bali sila yung naka-approve ng mga visa namin, or sila yung nag-release ng mga visa namin. So just in case din kung pagkatapos ng kontrata mo, kung gusto mo na rin ipa-cancel yung kontrata mo o yung residency mo, sila din yung pinupuntahan ng mga employee. So pumunta kami dyan guys kasi required yan siya pag bago kang apply sa company. So kailangan malaman mo yung mga karapatan mo, kailangan mo din malaman kung ano yung mga benefits mo, or kung may complaint ka sa amo mo, or kung may question ka about sa yung kontrata. So pwede kang magtanong dyan sa MORI. So yung video na yan guys is naka-mute lang kasi naka-headset kami dyan. So again, hindi ko nakaw na naman yan na pag-video guys kasi baka bawal. So baka masisita na naman tayo guys. So again guys, alam mo naman dito sa Dubai ang daming restrictions. So kung anong mga rules na is dapat din natin respetuhin. So as an expat, so kailangan natin maging aware sa kanilang rules and regulations. At mabilis lang yung video na yan guys, mga 30 minutes lang, pero pinutol-putol ko lang kasi walang sound yan siya, hindi naman siya naka-mute, kaso lang is naka-headset kami. So bali parang nasa ano kami yan, parang nasa isang room, tapos piniplay yung video na yan para makita mo, o para mas maintindihan. Kung hindi mo masyadong naintindihan yung mga binabasa mo sa kontrata, mas maintindihan mo dyan kasi may mga example sila, or mas mayroon silang illustrations saka tapos yung amo ko guys, kasi siya yung nagda-drop sa amin, so nasa labas lang siya ng building na yan. So yun lang ang kagandahan guys, kasi yung amo namin siya yung nagda-drop, siya din yung nag-pick up sa amin just in case may pupuntahan kami ng medical or yung sa mga ganito na mag-a-attend kay mga orientation. So siya yung nagda-drive sa amin. So and advice ko lang sa inyo guys, pag masyadong mabait ang amo, wag tayo masyadong mag-invest ng closeness guys. So kailangan at least keep distance tayo, kasi hindi ibig sabihin na masyado tayong close, kasi may iba guys na masyado silang close, so akala nila is yung amo nila is naka-side sa kanila, pero at the end of the day guys, yung amo is magpaka-amo pa din. So kung masyado kang close guys, baka masaktan ka din, kasi pagdating ng panahon, kahit gaano pa yung na-contribute mo sa company, is wale ka pa rin guys. So mas maganda na yung medyo hindi kayo masyadong close. So para in the future, kung mayroong magkaroon kayo ng issue sa isa't isa, so hindi kayo masyadong masaktan, kasi baka sabihin akala ko si madam ganyan-ganyan, pero hindi guys. So yan lang ang pinaka-advice ko sa inyo. So wag tayo masyadong super close sa mga amo, kasi pag once na feel nila na parang masyado ka ng close sa kanila, iiwasan kanila yan guys. So again, wag tayo masyadong mag-invest ng closeness. So mas maganda na lang yung low-key lang tayo guys. So that's it for today guys. So ngayon ipauwi na kami niyan, kasi after namin attend ng orientation, babalik na naman kami niyan sa shop, kasi meron na akong client guys. So, thank you again guys for watching.